Pagkabalik ko sa kwarto ni Daddy, ay ang pangyayaring yun pa rin ang bumabagabag sa isipan ko. Gusto kong kutasan ang sarili dahil napaka-imposibleng mangyari ng iniisip ko. Marahil ay pareho lang sila ng pabango kaya ganun. Hindi lang naman siya may ganong pabango rito sa Pilipinas. Mula sa sariling inilapag ko ang dalang pagkain sa isang maliit na mesa na nasa loob ng kwarto ni Daddy. Malakas akong napabuntong hininga at napaupo sa malapit na upuan. Isinandal ko ang ulo ko sa sandalan ng upuan at pumikit ng mariin. "Who's with Lauren?" Ibinuka ko ang mga mata ko at kaagad na napatingin kay Daddy na ngayon ay gising na pala. "She's with Edna." Sagot ko at dahan-dahang tumayo. "How are you feeling? Bakit po kayo inatake?" Nakita ko kaagad ang pag-iba ng timpla ng mukha niya. Umiwas siya ng tingin at doon lumingon sa bintana ng kwarto. Namutawi ang katahimikan sa pagitan naming dalawa, na para bang may dumaang anghel sa gitna namin. I bought you food sa cafeteria nila dito." Basag ko sa katahimikan at kaagad na inayos ang mga pagkain na nakahain sa mesa. Pagkatapos kong ayusin ang mga pagkain, lumapit ako kay Daddy dala ang isang mangkok ng lugaw. Sumandok ako ng isang kutsarang lugaw at isusubo na sana sa kanya nang iniwas niya ang bibig mula sa akin. "Kaya ko ng sarili ko." Saad niya. Napalunok ako at umalis sa gilid ng kama niya. Kinuha ko ang pang-attach na maliit na table sa kama niya at inayos yon. Nang maayos na ang maliit na mesa sa ibabaw ng table niya, inilapag ko na roon ang mangkok ng lugaw at saka ang kutsara. Kaagad naman siyang umayos sa pagkakaupo at kumain. Pinanood ko lang siya hanggang sa matapos siyang kumain. Kinuha ko ang mga binili kong gamot at ibinigay sa kanya, kasama ang isang baso ng tubig. "Thank you, Edna." Nakangiting pasasalamat ko kay Edna nang iabot niya sa akin ang isang paper bag ng mga pinadala kong damit sa kanya ngayong umaga. Sa ospital na ako nagpalipas ng gabi para bantayan at samahan si Daddy. Nagising na siya kagabi at tanging result na lang sa lahat ng test ang hinihintay namin. Bago kami tuluyang umuwi ngayong araw, kung sakali mang maayos ang result ng test niya. Sana nga ay maganda ang result ng test niya. "Walang anuman po," sagot niya. "Kumusta na po pala si Sir Eduardo?" Tanong niya at sinilip ang likuran ko kung nasaan nakahiga at natutulog si Daddy. Pagkatapos niyang kumain ng breakfast at uminom ng gamot niya, kanina ay agad siyang nakatulog. Epekto na rin siguro ng mga gamot na ininom niya kanina, kaya inantok rin siya kaagad at nakatulog. "Ayos lang naman siya. Kailangan lang namin hintayin yung results tsaka namin malalaman kung pwede na ba siyang umuwi o hindi." Sagot ko sa kanya. "Naku, mabuti naman po." Nakangiting saad niya. "Si Lauren nga pala, how is she? Nahatid mo na sa school?" Pag-iba ko sa usapan, napangiti naman siya. Opo, naihatid ko na ho siya sa school bago pumunta rito. Matamlay nga po yun kanina eh. Sobrang nag-aalala sa grandpa niya." Sagot niya na nagpaalala sa akin kay Lauren. Malapit talaga siya sa grandpa niya at ramdam kong nalulungkot at nag-aalala siya ngayon para rito. "Hayaan mo, pagkasundo mo mamaya sa kanya, tatawag ako para makausap niya ang grandpa niya." Saad ko sa kanya habang nakangiti. Tumango naman siya kaagad at halatang nakahinga ng maluwag dahil sa sinabi ko. Nag-aalala din siguro siya para kay Lauren. Ngayon lang ulit kasi naging matamlay ang batang yun. Kadalasan kasi ay palagi siyang humingiti at masigla. Kaya nag-aalala ako kapag naging matamlay si Lauren. Dahil dalawa lang ibig sabihin nun, malungkot siya o hindi kaya ay may inaalala siya. Pagkaalis ni Edna ay naligo at nagbihis na ako sa loob ng banyo na nasa loob lang rin ng kwarto ni Daddy. Blouse at pantalon ang ipinadala kong pamalit, kaya ayos at komportable lang ito para sa akin. Pagkalabas ko ng banyo ay siya namang pagdating ng doktor sa kwarto ni Daddy. Nakasuot siya ng doctor's gown at may nakasabit na stethoscope sa leeg niya. May dalawang klase ng ballpen ang nakalagay sa kaliwa niyang dibdib. Kung nasaan ang bulsa ng gown niya, may nakasunod sa kanyang isang nurse at may daladala itong chart. Saktong pagdating nila, nagising si Daddy. "Doc," saad ni Daddy nang makita ang doktor. Tinulungan ko siyang makaupo ng maayos nang sinubukan niyang bumangon. Inalalayan ko ang likod niya at inayos ang unan para makasandal siya ng maayos. Nakahinga naman ako ng maluwag nang hinayaan niya ako. Napalingon ako kay Dr. Buldu nang magsalita siya gamit ang malamig at malalim niyang boses. "Well," saad niya at lumingon sa likuran niya, kung saan nakatayo pa rin ang nurse na may dalang chart. Inabot sa kanya ng nurse ang chart.
Inalis naman niya ang isang kamay mula sa loob ng isa niyang bulsa at kinuha ang chart mula sa nurse. Binuksan niya yon at binasa kung ano man ang nakasulat doon. Pagkatapos ay tumingin sa gawin namin. All of his test results are fine. No complications or anything that might affect his health, especially his heart. Saad ng doktor na nagpahinga sa akin ng maluwag. The stress and the sudden shock was the reason of his heart attack. Mr. Buenaventura. Tawag niya sa atensyon ni Daddy. Napatingin naman ako kay Daddy at naramdaman kong kinabahan siya. Yes, Doc. Napatingin ulit ako sa doktor at nagitla nang makita ang istriktong mukha niya habang nakatingin kay Daddy. Napalunok ako dahil sa klase ng tingin na ibinibigay niya kay Daddy. Para bang anumang oras ay pagagalitan niya ito ng sobra at ang mas malala ay sigawan niya ito. Avoid the stress that might lead you to another heart attack and control your emotions. As possible, make it as normal as you can. Madiin itong Saad. Tumango si Daddy. Yes, Doc. Masunurin niyang sagot sa doktor. Good. Here's the medicine that you need to take. Your maintenance to be exact. We can't take another attack. It might be the worst. Saad niya. Marami pa siyang sinabi kay Daddy at mga paalala bago ito tuluyang umalis ng kwarto. Mahabang katahimikan naman ang namutawi sa pagitan naming dalawa ni Daddy at walang sino man ang nangahas na basagin yun. Naputo lamang ang tensyon at awkward na atmosphere sa pagitan namin nang may pumasok na nurse sa kwarto. Mga lab results po ninyo. Saad ng nurse. Salamat. Nakangiting Saad ko habang inaabot ang isang brown envelope mula sa kanya. Ngumiti naman siya bago umalis. Binuksan ko ang envelope at tiningnan ang laman nun. Binasa ko ng mabuti ang mga nakalagay sa papel bago ko yun ibinalik sa envelope. Huminga ako ng malalim at nagdalawang isip kung lilingunin ko ba si Daddy o hindi. Makalipas din ng ilang minutong pakikipag-debate sa sarili ay nilingon ko si Daddy. Napapitlag ako nang makitang nakatingin din pala siya sa akin. I gulped and cleared my throat before I opened my mouth to speak. Punta lang po ako sa cashier para sa mga bills. Saad ko habang itinuturo ang pintuan. Tumango lang siya sa akin at hindi na sumagot pa. Kinuha ko ang handbag bago lumabas ng kwarto at naglakad papunta sa billing station. Pagkarating doon ay nakita ko ang isang babaeng cashier. Dumukwang ako sa maliit na buta sa station at isinaad ang pakay ko. Kaagad naman yung inasikaso ng babae. Habang naghihintay ay napatingin ako sa mga katapat na kwarto ng billing station. Malapit lang pala rito ang ward ng mga nanganganak at mga nursery room. Napangiti ako nang makita mula sa kinatatayuan ko ang mga baby sa loob. Nalipat ang atensyon ko sa cellphone kong tumutunog sa loob ng bag ko. Napakunot ang noo ko ng isang unregistered number ang tumatawag. Sasagutin ko na sana ang tawag nang tawagin ako ng cashier. Sinabi niya sa akin ang bill namin sa ospital. Kinuha ko naman sa loob ng bag ko ang card ko at ibinigay sa kanya. Pagkatingin ko sa cellphone ko ay namatay na ang tawag. Nang akmang ibabalik ko na sa loob ng bag ang cellphone ko, muli ay tumunog ito dahil sa isang tawag. Hello? Nakakunot ang noo ko habang sinasagot ang tawag ko. Kayo po ba ang guardian ni Lauren Delgado? Tanong sa kabilang linya. Kaagad lumukob ang kaba at takot sa puso ko sa hindi malamang dahilan. Napalunok ako at napahigpit ang hawak sa cellphone. Ako nga. Ako ang mommy niya. Bakit? Anong nangyari? Kinakabahang tanong ko. Her classmates saw her suddenly collapse at the cafeteria. Napakurap-kurap ako at wala na akong ibang narinig pa sa sunod niyang sinabi. Ang tanging nasa isip ko lang ay ang pagkahimatay ni Lauren. My mind went black suddenly. I was out of breath. I started to panic. Akmang aalis na sana ako nang pigilan ako ng cashier dahil sa naiwan kong card. Kaagad ko yung kinuha at ibinalik sa loob ng bag bago mabilis na naglakad paalis ng ospital. Tinawagan ko si Edna habang naghihintay ng taxi sa labas ng hospital. Laking pasasalamat ko nang kaagad niyang sinagot ang tawag ko. Can you look after Dad at the hospital? Walang paligoy-ligoy kong tanong sa kanya. Ilang segundo muna bago siya nakasagot sa kabilang linya. Po? Bakit po? Nagtatakang tanong niya sa akin. Kailangan kong puntahan si Lauren sa eskwelahan, Edna. Natatarantang sagot ko sa kanya. Mabilis akong sumakay sa taxi nang huminto ito sa harapan ko. Ano pong nangyari sa kanya? Nag-aalalang tanong ni Edna. Mamaya ko na ipaliliwanag sa iyo. Saad ko sa kanya nang nakasakay na ako ng taxi at nagsimula na itong umandar paalis. Sa St. Ferrer Elementary School po tayo. Saad ko sa driver.
Hindi ako mapakali habang nasa biyahe papunta sa eskwelahan. Halos maiyak na ako sa kaba kung ano ang nangyari at bigla na lang siyang nahimatay. Parang gusto ko nang paliparin ng sasakyan papunta sa eskwelahan para makita ko na ang anak ko. Hanggat hindi ko siya nakikitang maayos ang kalagayan, ay hindi ako mapapanatag. Parang inabot ng ilang oras ang biyahe papunta sa eskwelahan dahil sa sobrang tagal naming dumating. Pagkatapos kong bayaran ng driver, ay kaagad akong lumabas sa taxi pagkahinto nito sa harapan ng gate ng eskwelahan. Tumakbo ako papunta sa klinik ng eskwelahan nila. Hindi iniinda ang mga nagtatakang tingin ng mga estudyante at mga gurong nakatingin sa akin ngayon. Maging ang pagtakbo ko papunta sa klinik ay parang umabot ng ilang oras. Hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko, sobrang bagal ng takbo ng oras ngayon. Marahas kong binuksan ang pintuan ng klinik, nang sa wakas ay matagpuan ko na ito. Bumungad sa akin ang mga berdeng kortina na nakatakip sa mga kama rito sa loob ng klinik. Nasaan si Loren? Hinihingal na tanong ko sa school nurse na nakita kong nakaupo sa parang front desk ng klinik. Sa ikatlong bed po. Kaagad nitong saad sa akin. Nagpasalamat muna ako sa kanya bago ko tinungo ang kinalalagyan ng anak ko. Dahil sa labis na kaba, ay mabilis kong hinawi ang berdeng kortina. Lumamlam ang mga mata ko at kaagad na nagtubig ang aking mga mata nang makitang nakahiga si Loren sa kama. Natutulog siya at ang labis na nagpakirot sa puso ko ay ang namumutla niyang muka. Kaagad ko siyang nilapitan. Lumuhod sa gilid ng kinahihigaan niya at hinawakan ang kamay niya. Oh God, not my baby! Naiiyak kong saad habang pinagmamasdan ng payapang mukha ni Loren habang natutulog. Hinaplos ko ang noo niya at kaagad inilayo ang kamay ko dahil sa init na dala nun. Napakurap-kurap ako at hindi makapaniwalang nagkasakit siya nang hindi ko man lang alam. Hinalikan ko muna ang noo niya bago tumayo. Kasabay ng paghawi ko sa kortina ay siya ring paghawi nun sa kabila. Natigalgal ako sa nakita ko. May hawak siyang isang maliit na palangganang may tubig at puting bimpo. Kaagad na bumilis ang tibok ng puso ko nang magtama ang mga mata naming dalawa. Malayo na ito sa mga matang gustong-gusto kong tingnan noon. Kung noon ay puno ito ng pag-iingat at pagmamahal, ngayon ay puno na ito ng galit at pagkamuhi. Queen? Mahinang bulong ko sa pangalan niya. Pati ang pagbanggit sa pangalan niya ay parang estranghero na sa pandinig ko. Napalunok ako at napakurap-kurap nang iniwas niya ang tingin mula sa akin at kaagad akong nilagpasan. Dahan-dahan akong napalingon sa kanya at kaagad ko yung pinagsisihan. Inilublob niya sa tubig ang dalang bimpo at piniga bago iyon ipinatong sa noo ni Loren. Nakita ko ang pag-iingat sa bawat galaw niya, nakabaliktaran sa reaksyon ng mukha niya. Nakakunot ang noo niya habang maingat na dinadampi ang bimpo sa noo ni Loren. Umiigting ang panga niya at ramdam na ramdam ko ang galit niya, nakitang-kita sa madidilim niyang mga mata. Nanatili akong nakatayo sa gilid at hindi makagalaw. Sobrang bigat ng pakiramdam ko habang nakatingin sa kanilang dalawa, sa mag-ama. Hindi ko inaasahang magtatagpo ang landas naming tatlo sa ganitong paraan. Hindi ko inaasahang makikita ko siya ulit makalipas ang maraming taon. Nahigit ko ang aking hininga at umakyat pataas ang dibdib ko dahil sa pinipigang emosyon. Umiwas ako ng tingin sa kanilang dalawa at napayuko. Hindi ko kayang tignan siya ulit dahil parang bumabalik ang sakit na pilit kong binuo noon pa man. Seeing him here reminds me of the past that I've wanted to forget, the pain that he inflicted to me years ago. Parang ilog na umagos ang lahat ng alaala ng nakaraan. Why? Naitaas ko ang ulo ko nang marinig ang madiin at malamig niyang boses habang nagtatanong sa akin. Hindi siya nakatingin sa akin at nanatili lang ang paningin niya kay Loren. Patuloy niyang dinadampi ang bimpo sa noo ni Loren habang hinahaplos ang buhok nito. Maingat niyang tinitingnan si Loren na para bang anumang oras ay mawawala ito sa paningin niya. Napalunok ako at hindi magawang sagutin ang tanong niya. Hindi ko naman na siguro kailangang magsalita pa. Answer me, Julia! Mariin niyang saad sa akin. Napaatras ako nang bigla na lang siyang tumingin sa gawi ko. Puno ng galit, muhi, pagsisisi at katanungan ng mga mata niya. Bakit pa? Sagot ko sa kanya. Pilit hindi iniinda ang mga mata niyang tumutusok ang tingin sa akin. She's my daughter! Mariin niyang saad sa akin. Kahit gaano kadiin ang boses niya, pinanatili nitong mababa para hindi magising si Loren. Napalunok ako at napatingin kay Loren na hanggang ngayon ay nanatili pa ring nakapikit.
Tumingin ulit ako kay Queen at nakitang mas dumilim ang mga mata niya. You have no daughter here, Queen. Sagot ko sa kanya. Nakita ko ang pagtaas ng gilid ng labi niya dahil sa sinabi ko. Ngumisi siya at umiling-iling na para bang isang malaking kalokohan ang sinabi ko sa kanya. We both know the truth, Julia. Anak ko siya. And you can't deny the fact that she's a carbon copy of me. Saad niya na nagpakurap sa akin. Umayos ako sa pagkakatayo at nilabanan ng tingin niya. That can happen to anyone, Queen. Pwede mong maging kamukha ang anak ko kahit na wala naman kayong koneksyon. How long are you gonna stand with that makeup story, Julia? She's my daughter. I know that she's mine. Mahinang saad niya sa huling kataga. Kaagad siyang umiwas ng tingin sa akin at tiningnan si Lauren. You're both mine. Bulong niya sa sarili. Napalunok ako nang maramdaman kong parang may bumara sa lalamunan ko dahil sa ginawa niya. He affectionately kissed Lauren's forehead while caressing her hair. Mommy? Nanigas ako sa kinatatayuan ko at napataas baba ang dibdib ko dahil sa sobrang kaba. Napatingin ako kay Lauren na ngayon ay nangihinang nakatingin sa akin. Dahan-dahang lumayo mula sa kanya si Queen at nanatiling nakatingin kay Lauren mula sa gilid. Kaagad nanubig ang mga mata ko nang tipid siyang ngumiti at itinaas ang maliit niyang kamay para abutin ng kamay ko. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ng kamay niya. Hinalikan ko iyon ng ilang beses bago itinapat sa pisngi ko. Are you okay? Pareho kaming napatingin ni Lauren kay Queen nang bigla na lang siyang magsalita. Nakita ko kung paano kumunot ang noo ni Lauren dahil sa pagtataka. Kumurap-kurap si Lauren habang nakatingin kay Queen, habang si Queen naman ay halos hindi na kumukurap habang nakatingin kay Lauren. Dahan-dahang lumingon si Lauren sa akin. Puno ng katanungan ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Napalunok ako at kaagad na nanlamig ang mga kamay ko. Napakuyom ako ng mahigpit sa kamao ko at napahinga ng malalim. Mommy? Tawag ni Lauren sa akin. Unti-unti kong ibinuka ang mga kamay ko mula sa pagkakayukom at inisang hakbang ang paglapit sa kanya. Nakita ko naman sa gilid ng mata ko ang paghakbang ni Queen paatras. Yes, may masakit ba sa'yo, ha? Nag-aalalang tanong ko at kinapa ang noo niya. Nakahinga ko ng maluwag nang maramdamang hindi na gaanong mainit ang noo niya. Who's he? Bigla ang tanong niya sa mahinang boses. Pumipikit-pikit pa ang mga mata niya. Hinaplos ko ang buhok niya at ngumiti sa kanya. Bago ko pa man matapos ang sanay sasabihin ko, biglang dumating ang nurse kanina. Miss Delgado? Tawag niya sa pansin ko. Ngumiti muna ako kay Lauren bago nilingon ng nurse na ngayon ay nakasilip na sa gitna ng kortina. Kaagad akong tumayo at pumunta sa may gilid nang tuluyan na siyang pumasok. Ngumiti siya sa akin bago nagsalita. I'll check her temperature, ma'am. Magalang niyang saad. Tumango naman ako at ngumiti. Ngayon ko lang napansin ang dala niyang thermometer. Lumapit siya kay Lauren at hinawi pababa ang kumot na nakabalot sa kanya. Inipit niya sa pagitan ng kilikili ni Lauren ang thermometer. Bahagya naman akong sumilip at nakitang nakatingin sa akin si Lauren. Ngumiti ako sa kanya para pagaanin ang loob niya. Why is she having a fever?